Okay, last topic is yung effect size. Ayan. So, yung effect size naman ay quantifies the magnitude. Kapag sinabi nating magnitude, gaano kalaki? 'Di ba dun sa t-test, ang sinasabi lang natin dun ang magiging ano kasi natin dun sa t-test ay reject or fail to reject. Or in other words, yes or no. Yun yung makukuha natin sa t-test. Ngayon, dito sa effect size, ang idadagdag niya sa t-test ay yes or no. Tapos, gaano kalaki? Halimbawa, there is a significant difference between the two groups. Pero gaano kalaki? Yung gaano kalaki, yun yung sinasagot ng effect size. So it can be calculated using Cohen's d, Hedges g, Glasses delta, etc. For this chapter, ang i-discuss lang natin ay Cohen's d at saka Hedges g. So basahin ko na lang pala to. A positive sign means an increase in the outcome, while a negative sign means a decrease. With the magnitude, yung absolute value, pag sinabing absolute value, i-disregard nyo muna pansamantala yung positive or negative signs, showing how large or practically significant that change is. Yan. So, yun. Kapag daw, ito yung ating Cohen's d or Hedges g. Kapag daw yung value ng ating d or g ay 0.4 pababa, so yung magnitude ay maliit lang. So, pwede kayong mag-decide kung yung intervention ba ninyo, halimbawa ang nakuha niyong D dun sa inyong intervention ay 0.1. So, it is up to you kung itutuloy niyo ba yung intervention given na small lang yung kaniyang effect size. Okay? Ibig sabihin, small lang yung difference na magagawa ng intervention. Kapag naman ang D or G ninyo ay 0.8 pataas, ibig sabihin malaki yung effect ng intervention ninyo. And possible na ang D or G ay more than 1. Okay, so pag more than 1, ibig sabihin, very good yung intervention, malaki yung effect niya. Pero syempre, depende yun sa um, sign. Halimbawa, negative pala. So, sa halip na palaki yung yung score, paliit pala siya. So, sa halip na nakatulong yung intervention, hindi naman pala. So, yun yung sinasagot nito. Yun. So, halimbawa, ayun, tingnan natin tong curve na to. Etong first, curve na to, sabihin natin na yan yung controlled. Yan, yung dilaw. Tapos, sabihin naman natin tong pink ay yung intervention. So, yung mga yan, kapag, di ba yan ay data points, ibig sabihin yung isang data ay nandito, yung isang data ay nandito, nandito, kung saan tumatapat yung, itong curve. Yan. Yan. Ibig sabihin nandyan. So, kung data points yung mga yan, ibig sabihin natin ito ay control, yung dilaw, yung yellow. Itong pink ay intervention. Yan. Ibig sabihin, pwede nating makuha yung mean ng control and yung mean ng intervention. So, using this graph, makikita natin na magkalapit yung mean, ito, di ba? Ito yung mean ng control. Tapos, ito yung mean ng intervention. So, magkalapit sila. Maliit lang yung difference. Yan. Ibig sabihin, wala masyadong, maliit lang yung magnitude. Tapos, ano pa yung makikita natin dito sa bell na to? Diba? Sobrang lapad niya. Ibig sabihin, yung scores ay magkakalayo. Andito yung maximum, andito yung minimum. Ayan. Magkakalayo yung scores. Ibig sabihin, maliit yung precision. Compare naman natin dito sa another graph. So, eto naman, kung una nating mapapansin, makitid yung graph pag ganyan siya. Ibig sabihin, maliit yung SD, standard deviation. Ito yung max, ito yung minimum. Ibig sabihin, more precise. Okay? More precise. Kasi, hindi nagkakalayo-layo yung scores. Tapos, malaki naman yung gap.
Okay, yung gap between ito yung x1, yung mean ng control, ito yung mean ng intervention, magkalayo. Okay, compared dun sa kanina na sobrang magkalapit lang. Ibig sabihin, mas malayo yung scores ng control, malayo siya sa scores ng intervention. Ibig sabihin, halimbawa, pipili ako dito between these two. Okay, ito yung intervention number one, ito yung intervention number two. So, kung ako ang pipili based on this graph, preferred ko ito. Okay. Mas mataas yung precision, mas malayo yung kanilang means, and maliit yung overlap. Pag sinabing overlap, ibig sabihin, paano na, yung bang sample from control, mas mabilis nating ma-identify kung siya ay from control or from intervention. And halimbawa, itong sample na 'to, ito ay si student, pangalanan natin halimbawa na Detective Conan. Si Detective Conan ay nag-fall dito sa score na 'to. Kaya ba nating sabihin na siya ay from control group or siya ba ay from intervention group? Yes, pwede nating sabihin. Kasi ito lang yung overlap. Etong overlap, ang nire-represent niya yung mga samples na hindi natin kayang sabihin kung from control or from intervention. Okay? So, ito yung mini-measure ng effect size. Yan. So, punta naman tayo dun sa Cohen's d. So, dito sa Cohen's d, kailangan nyo sauluhin yung formula ng Cohen's d. And ang Cohen's d ay ipagma-minus nyo lang yung experimental minus control, tapos yung pooled standard deviation. So, yung pooled standard deviation, ito, ipag-a-add nyo lang yung ah, dito, standard deviation ng control plus standard deviation ng intervention divided by 2. So, parang kumbaga kukunin nyo lang yung mean. Yan. So, kukunin nyo yung difference between the means, tapos i-divide nyo dun sa mean ng standard deviation. Makukuha nyo na yung Cohen's d. Ano naman yung Hedges d? Ang Hedges d naman ay another measure of effect size. So, ginagamit to kapag ang ating sample size ay mas maliit. Kasi ang Cohen's d kasi ay ang bias niya ay palagi siyang mas mataas. Tumataas siya kapag maliit yung sample size. So, ginagamit yung Hedges G kapag maliit yung sample size. Okay? Pero kapag sobrang laki, halimbawa ang sample size ninyo ay malaki, halimbawa 100, 1,000. So yung value ng G at saka Cohen's d ay nagkakapareho na kapag malaki yung sample size. Ngayon kapag maliit, gagamitin natin ay Hedges G. So, ang formula nun, i-multiply lang ninyo yung na-compute ninyo. So, dito is compute nyo muna yung Cohen's d. Kapag may Cohen's d na kayo, pwede nyo i-compute yung Hedges G. Okay, so multiply nyo lang yung na-calculate ninyo na d by this, ah, dito, quantity na to. And 1, ito yung kung gaano kalaki or kadaming participants dun sa intervention. Ito naman yung sa control. And multiply, ipag-a-add ninyo yung dami ng participants sa intervention, dami ng participants sa control, and then multiply by 4, and then minus 9. Okay, so kung ano yung sagot nyo dito, divide nyo yung 3 divided by kung ano yung sagot nyo dito, and then kung ano yung sagot nyo dito, i-minus from 1. Yan. Gamitan nyo lang ng PEMDAS. Yan. So, another example, ito pa din yung data natin kanina. So, try nyong gawin yung Cohen's d and Hedges g dito sa samples na to. Hindi ko na to i-discuss during face-to-face ko to i-discuss sa inyo. Yun. So, balikan ko lang pala yung ano kasi hindi ko na differentiate dito sa ano, t-test sa Microsoft Excel. So, kung mapapansin nyo kasi dito sa t-test, may tatlong option. 'Di ba yung t-test natin ay dalawa lang, either dependent or paired sample o kaya naman independent samples t-test. Okay. Pero bakit tatlo yung nandito sa Microsoft Excel? So, etong pangalawa, yung two sample assuming equal variances at saka yung two sample assuming unequal variances, ang pinagkaiba nila ay yung assumption.
Dito sa nasa taas, ang assumption ay equal yung variances. Eto halimbawa, ito, 'di ba almost the same yung shape ng curve. Okay, so dito ina-assume nito na equal variances. Okay. So paano naman kapag halimbawa ganito yung controlled, tapos ganito yung intervention, intervention, ito yung control. So ito ay unequal variances. So, safest way is to use this instead. Okay, so gagamitin natin for our course kapag halimbawa may bigay akong sasagutan sa inyo or project, ito yung gagamitin ninyo for independent samples t-test. Okay? So, huwag nyo na itong pansinin. So, either paired two sample for means, or t-test two sample assuming unequal variances. Okay. Okay, so again, try niyong i-compute yung Cohen's d and Hedges g for this data set. Yan. Ito ay A, ito ay B, ito ay C. Okay, screenshot niyo na lang kung gusto niyo i-try. And I encourage you to try para sa face-to-face natin. Okay, so that's it for this chapter, and ito yung references na ginamit ko. Kung gusto niyo, kung may parts kayo na hindi maunawaan, pwede niyong ang main reference ko ay itong si Bachelor A. Ito yung aking main reference. So, pwede niyo i-access dito sa ating Google Drive. Tapos, dun sa Cohen's D and Hedges G, ito yung ginamit kong reference, si Turner and Bernard 2006. And then yung t-distribution ay nandito maa-access. Okay, so that's it, and thank you.